Breaking news. Mga easterlies magdadala ng ulan, panganib na heat index, inaasahan sa 7 lugar, Maynila. Ang mga easterlies ay magiging epekto sa bansa at maaari magdala ng mga pag-ulan sa linggo sa ilang bahagi ng bansa. Ayon sa ulat sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Sa kanilang 24 oras ng pagtataya ng panahon, sinabi ng PAGASA na ang Basilan, Sulu at Tawi-Tawi ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkidlat dahil sa mga easterlies. Samantala, ang natitirang bahagi ng bansa kabilang ang Metro Manila ay magkakaroon ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pag-ulan o pagkidlat na mag-isa. Binalaan ng Weather Bureau ang publiko na mag-ingat dahil posible ang mga flash flood at landslides sa panahon ng malalakas na ulan. Malalakas hanggang sa katamtaman na hangin at banayad hanggang sa katamtamang karagatan ang maghahari sa buong bansa, dagdag pa nito. Panganib na antas ng heat index inaasahan sa 7 lugar. Samantala, iniulat din ng Weather Bureau na ang mga sumusunod na lugar ay maaari magkaroon ng panganib na antas ng heat index na naglalaro mula 42 degrees Celsius hanggang 43 degrees Celsius sa linggo. Lawag, Ilocos Norte, 43 degrees Celsius. Dagupan, Pangasinan, 42 degrees Celsius. Apari, Cagayan, 43 degrees Celsius. Tuguegarao City, Cagayan, 43 degrees Celsius. Puerto Princesa, Palawan, 42 degrees Celsius. Dait, Camarines Norte, 42 degrees Celsius. Cotabato City, Maguindanao, 42 degrees Celsius. Ang heat index ay ang temperatura na nararamdaman ng katawan ng tao kapag pinagsama ang relative humidity sa temperatura ng hangin. Pinayuhan ng Weather Bureau ang publiko na limitahan ang oras na ginugugol sa labas, lalo na ang direktang pagkalantas sa matinding sikat ng araw at uminom ng maraming tubig. Binalaan nito na malamang na magkaroon ng heat cramps at heat exhaustion habang posible ang heat stroke sa patuloy na paglantad sa init. Roma 12 verse 21. Huwag kayong patatalo sa masama, kundi talunin ninyo ang masama sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. For more contents and news like this, subscribe to our YouTube channel and click the notification bell. Thank you and God bless everyone.